Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. I get a wish to fly. I feel that I'm alive. Ay buo kayo. Ready ka na. Ready ka na sa kung ano yung mission mo o kung ano yung nakatakdang oras sa'yo. Handa ka na. You're matured na, kumbaga ganun. At handang-handa ka na para sa nakatakdang oras sa'yo. And you're courageous. And na-purify na din yung aura mo. Your mind is sharp and clear and full of courage. Makikita sa mata mo. Both meron kang feminine, masculine. You're ready for your mission or life purpose. Ano pa energy mo ngayon? Atali, stagnant. Stagnant ka ngayon, or yung connection niyo ng person mo stagnant, or ikaw tong stagnant, or yung connection niyo ng person mo stagnant. Na parang nag-aantay, no? Kung kailan na magsimula, kasi you're ready na din naman na magsimula, na mag-start, na umpisa mo yung mission mo or life purpose mo. And then papakawala ka siya kasi mag-uumpisa ka na, magsisimula ka na, and you're victorious. Nag-succeed ka. And you're so brave actually. And parang warrior type. Kasi parang warrior yan dito. Or maybe you're in a public eye. Kasi 6 of Wands yan. And ikaw yung klase ng tao na hindi naduduwag. Hindi nagpapadala sa takot. Parang warrior. Mga ganyan. And ano pa ang energy mo? Stable, secured, or maybe you're in a stable relationship right now. Kung hindi man, ay stable ka on your own, no? Secured ka. Or married. Kung hindi man married, in a stable relationship, or else kung hindi man in a stable relationship, ay stable ka on your own. So you feel secured and stable. Or there is celebration na inatinan mo. Or reunion, mga ganon. Reunions or celebration, mga ganyan. Ano yung paparating sa'yo? What's with this Ace of Swords na paparating sa'yo? Ito yung paparating sa'yo. Person ba to? Ano ba tong Ace of Swords na to? Parang may clue na ako dito. Kaaway. Kaaway na hindi nag-succeed na. Hindi yan person. Hindi kaaway. No? Nagets ko na dito kanina pa eh. Na hindi nag-succeed. Paparating pero hindi nag-succeed. Hindi siya matagumpay, no? Wala, sayang ng effort nila. Tuloy-tuloy ang ginawa nila. Parang tuloy-tuloy, parang effect na. Pero hindi. No? Hindi makapangharang, hindi makapang-challenge ito. Kasi hindi man nag-succeed. Hindi nagtagumpay ang kanyang mga ginawa na pangharang, pang-challenge. Yung gusto ng labanan, yung gusto ng away, yung gusto ng tagisan, yung gusto ng patunayan yung sarili nila. Gusto kang harangan, gustong mag create ng balakid at block sa path mo, sa buhay mo, kung ano may gusto mo i-pursue. Pero hindi nag-succeed eh.
So, ibig sabihin gumawa ng ganyan, no? Pero hindi nag-succeed. So, ano pa yung darating sa buhay niyo when it comes to love life mo? Past person mo na goal-driven. Past person mo na goal-driven na mag-take na action o i-pursue. Maybe ikaw itong person niya na passionate to, attractive, confident, full of desire na and full of willingness na mag-take na action na ma-achieve niya yung goal niya, lalo kung ikaw yung goal niya. Sino yung itong past person mong darating sa'yo? Parang in reverse siya. Upright and 10 of cups. In reverse nga siya. Hindi siya masaya sa pamilya niya. Hindi siya contented, hindi siya fulfilled. Hindi siya buo, hindi siya happy, hindi siya masiyahin. Or else, wala sa pamilya to. Or hindi lang talaga contented siya sa buhay niya, sa buhay pamilya niya, hindi siya masaya. Yan. Anong feelings niya ng past person mo na yan? Na hindi kayo nakatadhana, na hindi kanya swerte, na hindi pumapanig yung swerte or luck sa inyong dalawa, na ma-unite kayo. Ano bang feelings dyan sa'yo ng past person mo na yan? Hindi naman siya obsessed, hindi naman siya yung parang nababaliw sa'yo o yung nagkakaroon ng obsession, di naman. Ano pa ang feelings niya sa'yo? Iniisip ng past person mo na yan pag iniisip ka niya. Yung hindi na niya kailangan takasan pa o iwasan yung ano, o hindi niya na kailangan i-hide pa yung upright ba to? Upright pa yan eh. Upright daw to. Yung bubuo ng pamilya na, yung magkakaroon na siya ng sarili niyang pamilya, yung mamuhay na siya ng kumpleto, yung with you. Kasi parang tinatakasan niya yung desire niya na bumuo kayo ng pamilya eh. Parang iniwas-iwasan niya yung mag-take na action sa'yo, yung gusto niya, o parang hinahide yung reality, yung desire niya na gusto yung bumuo ng family with you, parang ganun ba. So ano yung gustong sabihin sa'yo ng past person mo na yan? Ito, darating sa'yo. Okay. We need to let go each other. Ayan. Tinatakas-takasan niya. No? Siguro, ayaw niyong masa din. No? Ganon. Pero iniisip niya na huwag niya nang takas-takasan pa, huwag niya nang i-hide yung totoo na gusto kanyang mapangasawa at bumuo kayo ng pamilya. Ano pang gusto niya sabihin sa'yo ng past person mo na yan? Dahil siguro sa mga nangyari sa inyo, ganun. Pero kung complicated yung situation nyo, di ba? I wish I had treated you better. And then, ano pa ang gusto sabihin sa'yo ng past person mo na yun? Diba? Puro daw siya ng baggage. O may mga responsibility siya, or else, ang bigat-bigat na dala-dala niya, o ang bigat ng nararamdaman niya. May baggage siya, dala-dala. Ang bigat-bigat, parang ano pa ang gusto sabihin sa'yo ng past person mo na yan?
Gusto niya na makarecover sa lahat ng mga pinagdaanan niya sa buhay, na makatulog na siya na maayos, mahimbing, at maging stable yung isipan niya, makampante na yung isip niya, calm, relax, ma-relax na, ganyan. Kasi for source siya. Ano yung nagustuhan sa'yo ng past person mo na yan? Intimate ka, kasi may chemistry kayo, kasi for sure na feel yung intensity, na feel sa'yo intensity, yeah, strong feelings or intense feelings or intense passion or intensity. Alam niyo yun? Yung intensity sa sex, ganun. Kahit na lalo kung may nangyari na sa inyo, pero kung wala pa, ay kahit yung nafe-feel nyo na yung isa't isa, yung energy ng isa't isa, ma-feel yung intensity dyan eh. Yung basta ganun, lalo kung majowa na kayo, basta pag majowa na kayo, di ba, na may connection na kayong dalawa, na magjowa na talaga kayo, ay maramdaman yung energy ng isa't isa, no? Pag iniisip ka ng person, iisipin mo din siya. Pag iniisip mo siya, isipin ka din niya. Ganon yun, kasi meron ng string and cord na naka-attach yan. So, ma-feel yun ng isa't isa. So, maramdaman nyo kung intense ba o hindi. Maramdaman nyo din kung mahal ka ba o hindi. Maramdaman nyo din kung criticize kayo o hindi. Kaya iba nakaramdam ng insecurity. Ganon. Kasi yung personal, parang hindi makontento sa kanila, parang hindi, may kulang, gano'n. Parang madaming kulang, may kulang, no? Parang gano'n. Kaya nakaramdam tuloy ng insecurity. Yung person ng hindi makontento na person. So, ano yung pero kung iniisip ng person may nasa iyo ng lahat, swerte-swerte na niya sa'yo, hindi ka makaramdam ng insecurity. Pero kung choosy yung person mo, masyadong mapili, marte, at para minamaliit ka, kahit sa isip niya lang, no? Kahit sa isip niya lang yan. Eh, syempre, connected kayo, may string and cord eh. Maramdaman mo yun, na parang maliit, o parang you need to improve yourself, or you need to progress pa, or to be more good looking, no? Na parang hindi ka enough sa sarili, parang hindi ka enough, parang may kulang sa'yo, kasi yun ang iniisip ng person mo eh. Ganon yun, kasi may string na nakakonect sa inyo. Kaya makaramdam ka ng insecurity nga. So, anong klaseng person? Ano wish mo mag-run? May disappoint, ay malungkot. Ito si King of Cups, hindi nagtatake ng action. Hindi makontento, hindi maging masaya without you. Baka ito na yan. Sana yan. Itong past person mo. O kung hindi man yan, hindi ibang person. Ano pa? Ano pa nagustuhan sa'yo ng past person mo na to? Sa'yo. Yeah. Hero. Pagka hero ka o hero ka, o matulungin,
magsisave ng buhay, kahit na buhay ng hayop, tao, hayop man. Wala ang hero, di ba? You're brave, you're courageous, fearless, ganyan naman hero ah. And ano tong ready ka na? Na yan, ano yung gagawin mo dyan sa ready ka na, nakahanda ka na, ready ka na, nakasit na. Na yumaman, ang maging stable, maging komportable yung buhay mo. Maging secured ka na, maging negosyante, pwede din kasi o kaya ang maging entrepreneur, magsama kayo ng person mo, mag partner na kayo, mag-tandem kayong dalawa, o magkaroon ka na ng partner kasi dalawa rin dyan eh. Positive, optimistic, and brave and fearless, and both are fiery personality, and you are both courageous and strong. Yung isa napaka-strong ng personality, isa napaka-positive, isa napaka-brave, isa napaka-optimistic. Sa ganun, both are fiery, no? At pag pinagsama, napakalakas yan. Yan. O intense. Umpisa mo pa. Ayan, umpisa mo na yan. Na-ready ka na. Set na, na-ready ka na eh. Gamitin mo yung thought mo. Kasi magaling ka mag-isip. Powerful yung thought mo. Magaling ka mag-isip mo. Gagamitin mo yung isip mo. Gagamitin mo yung isip mo. At ano pa? Anong gagawin mo? Nakaset na yan. Umpisan mo. Gagamitin mo ang pakiramdam mo. And yung third eye mo. Yung senses mo, pakiramdam mo. Yan. Isip mo, pakiramdam mo, third eye mo. And pwede din gagamitin mo yung kumbaga maging practical ka din eh. No? Maging ganun pati. Or you need to do hard work. Pwede din kung yung verse. Gamitin mo yung intelligence mo. Yan, universe. Ano pa? Ang umpisahan mo na to. Na nakaset na yan. Umpisahan mo. Lalaman na lang yan kung ano umpisahan na yan. Pero let's see. Gagamitin mo bunganga mo, describe mo, para may lumalabas bunganga mo. Ayan. Napaka-clear and sharp ng isip mo, diretsyo, bunganga mo para may sense sa isip mo. Para may sinasense sa isip mo, diretsyo bunganga mo. Describe, like Enoch. Si Enoch, ang bookkeeper yan eh. Yung silang unang panahon, yung scribe na yan. Gamitin mo yung isip mo. Search nyo yung word na scribe. Parang keeper of information. Diba, pagkalat ng pagparami ng ano, yung mga copies, mga ganun ba? Ano pa? Gagawin mo sa umpisa mo na yun na nakaset na yan. Gamitin mo emosyon mo, your emotion as well. Your emotion, your senses, your intuition. See? Ano pang gagamitin mo sa nakaset na to na handa ka na? Ready, get set, go. Parang naghanda ka na ba? Ready, get set, go. Trial mo na. Trial. Sunod, final na. Okay, yung sa part na ready, get set, go. Ito din yung gagawin mo. Mag-offer ka ng tulong.
Yung napaka kind-hearted mo, sensitive, matutulungan ka o mag-offer ka ng tulong. Yan, ano pang gagawin mo? Sa umpisahan mo na to, mawain ka niyan. Pwede mapalaban ka nito ng harap-harapan kasi napakalakas mo. Pwede kayong dalawa to, no, na you're strong, both strong, no? Or else may mga kalaban kayo, may kalaban ka. Or both of you, may makalaban kayo. Ano, parang naglalabanan eh, parang masuntukan pa. Hindi ibig sabihin suntukan talaga, no? Pag may makalaban ka, no? May makalaban ka sa evil forces. Oh. Ganoon talaga yun pagka may mission ka. May mga mission na isa sa kalangitan na mission din. Ang gaya ng mission ng elemento sa mga taong bibigyan na lang mission na manggamot, na maging albularyo. May mission ng galing sa gaday. Tulad niya, scribe, no? Ayan. And then, dumadaan yan siya sa process, dumadaan sa preparation. Maganda, madami padadaanan na challenges. Madami kang meron pa nga na, pero depende pa rin yan sa ano eh, sa mission mo or sa kung ano man yung life purpose mo or mission mo. No? Depende yan siya eh. Meron nga mission na pinapatake ko sa ano, magaya sa akin, no? Ewan ko lang sa'yo kung ano mission mo. Pinapatake sa mga evil forces. Sa akin maraming witches, iba-ibang klase ng witchcraft ginagawa sa akin. May sinusumunan ako ng mga, sa akin na, sample ko lang yun na, sinusumunan ako ng mga demonyo, diablo, kung ano-ano, mga elemento. At inatake din ng mga devil, ganyan. Basta gano'n, gano'n mga preparation na pinagdadaanan. Yung sa akin, ewan ko lang sa iba. Parang yung kanila, basta gano'n. Tapos iba-ibang klase ng witchcraft ginagawa sa akin. Pero, tumitibay ako na tumitibay. Gano'n yun. Yun ang purpose nun. At nakaginang wisdom. Sa mga natututunan ko sa mga pang-atake at sa mga ano. Ano yun eh. Baka akong matututo at maging aware. Pero, kailangan pa rin na ano, magagalit talaga ako. Pero, partner din na talaga yan. Yung mga, sa akin ha. Parang sample ko na yan sa inyo. Ganon yung pagka may mga mission ka o life purpose mo. Ganyan ba? Pero dahil napanood ko doon sa video ni Catherine Crick na choose to forgive daw. Kaya kanina umaga ko lang napanood eh. Ako pa naman na nalasing ata ako sa ano, sa Red Doors, binigay sa akin. Hindi, ito talaga yun. Na ang sabi ni Catherine Crick na napanood ko kanina sa shorts, choose to forgive daw. Kahit na umiiral yung selfishness na iba. Choose to forgive. Kahit na hindi makatwiran yung ginagawa nila dahil umiiral yung selfishness nila. And kahit ganun pang ginagawa nila. Because na-experience ko yan. Yan. Dahil umiiral yung pagkagahama nila. Mahirap siya. Pero basta naisip ko yung mga ginagawa sa akin. Kanina, nilabanan ko. I choose to forgive sa isip ko. Ay, pinunta lang ko nilabanan sa jeep. I choose to forgive. Sa akin. Kaya bahala kayo. Ninyo. Alam ko tama. Yeah. And then,
Yun kasi ang tama. Kasi, bahala na yung Diyos niya, no? Kung ano yung siya ang parusa, dapat parusahan. Kung sa kanya na yan. Kaya, ano yung, parang may makalaban. What's with this, tingnan natin, ha? Ako gusto ko itong mga gantong reading. I like it. Yung lumalabas mga ganyan. It's interesting. For me, ha? It's interesting. Ito, ano ba to? Is mga love life na. Mas gusto ko ito mga ganito. Yung may mga mission. Ha? Gusto ko yung readingin yan. Ano to? Clarification itong card na to. Wala bang pangalan yan? Intuition. May labanan to. Gamit yung intuition. Labanan. Gamit yung intuition. Labanan yun. Gamit yung intuition. May mga laban ka. Gamit yung intuition mo. Yan talaga pag may mission ka. May mga basta may mga kainan ka niyan. Kasi may mga kalaban ka dyan. Ganyan ang mga nasa side ng light, no? Yan ang purpose mo. May mga kalaban ka dyan. Akala nyo magpayaman. Yan ang gagawin. Yan, sumikat at magpayaman. Hindi. Hindi ganon. Pag may mga mission ka from God, i-prepare ka yan para sa labanan. Kadalasan, labanan yan. Kasi ikaw panlaban sa, ikaw yung representative ng langit, no? Parang ganun ba, no? Panlaban sa forces ng evil. May mga kalaban ka yan. Ganyan yan. Sa mga person ng kadiliman, sa mga kalaban mo. So yan. And you need to be brave and courageous. Like me. Pero actually, minsan ano din ako nangina din. So, ayan. Ito na lamang for collective reading, guys.